Mga Mima, vlogger na ba ang lahat? Para sa mga aspiring vlogger na katulad ko, baka gusto nyo ng ganito mga Mima. It's a selfie stick mga Mima Bells ko. Actually, napaka-perfect din ito, lalong-lalo sa mga bakasyonista. Lalo kung solo goer ka lang, yung hindi mo na kailangan maghanap pa ng magpipicture sa sarili mo, it's so perfect for you. Hindi mo na kailangan maghanap ng pagpapatungan ng iyong phone para makakuha ng picture mo. At lalong hindi mo na kailangan makisuyo sa ibang tao para magpa-picture. O diba ang bongga? Yung kanyang stand mga Mima, wala talaga akong masabi. Napaka-sturdy niya, ang tibay niya. And then, meron din siyang remote for selfie. O, diba ang perfect? Actually, may nabili na akong isang ganito mga Mima. Kaso nga lang, hindi siya ganun kahabaan. Pero, mas mura naman siya. Nabili ko lang siya for only 89 pesos. But this one, I bought this for 188 pesos. O, diba ang bongga? And then, meron din siyang pa-flashlight kineme dyan sa Gedli. And then, including charger na rin mga Mima. I mean, the wire. And then, mga Mima, kung sa taas naman, ayan, ganyan siya kataas kasing tangkad ko. And I can assure you mga Mima Bells ko na ang kanyang stand ay talagang matibay. Sa mga gustong mag-avail mga Mima Bells ko, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. After ko namang mag-video kineme sa loob ng bahay, lumabas naman ako mga Mima para tumambay dito sa kubo. Dumating nga pala mga Mima ang aking asawa, kaya ayan, may kasama tayong tatambay ngayon sa kubo. Niloloko namin dyan si Bebo mga Mima. Si Bebo kasi mga Mima seloso yon. Ayaw nun ng ibang may nakayakap sa akin or yung mga nakadidikit. Kahit kay daddy niya or kay Kuya Sander niya, magsiselos talaga siya. So dyan, pinagsiselos talaga namin siya ng daddy niya kasi nga ayaw niya lumapit kay daddy niya. Diyos ko, para 2 weeks and 4 days lang namang nawala. Akala mo namang kwan. Ayaw niyang lingunin at lapitan si daddy niya mga Mima. Pero pag sinabi naman ng daddy niya na bye-bye, titingin naman siya at sasama naman siya. Kakatawa nga mga Mima si Beboy. Alam mo yun talagang nananansya siya. Kabisado naman siya ng daddy niya kung paano paamuhin. Pero dyan Mima, hindi talaga siya lumapit sa amin. Hindi talaga siya nagselos. Bongga siya. And then, ng Kuya Sander, bigla na lang lumilitaw doon sa kabila. Abay, nagpapaalam na namang maligo sa ilog mga Miba. Sabi ko, hindi ka maliligo kasi hapon na. Pero hindi siya nagpatinag. Nagpunta pa rin siya kasi nakita niya nakasmile ako eh. Kita niya good mood ang kiss. And then, syempre, ang Daddy RJ focus sa goal pa rin. Pinapalapit niya pa rin ng Bebo sa kanya. Pero ito si Bebo, super snub pa rin siya. So, in the end, ayan, si Bebo lumapit na rin at nagpakarga na rin sa kanyang daddy. Sa daddy niya nagkakulay niya. Chares! Ako naman dito sa gilid mga Mima. Sus ko po, nahihilo na naman ang Mima Bells nyo. Actually, nag-aaya nga si Pebs mamaya uminom. Pero sabi ko, sus ko po, baka ikamatay ko naman yan. Magpapa-check up muna ako bukas. Narigatan mga Mima, kabubing ang pailang titao. Sus ko po, baka bigla tayo nga ma-straight. Chares! Seriously mga Mima, kailangan ko na talaga magpa-check up. Kasi parang every hapon na lang, sumasakit na lang yung ulo ko. Babalikan ko na lang mga Mima yung last na doktor na pinuntahan ko. Kasi doon na ako may record ng aking dugo at ng aking kolesterol. Yun yung pinababalik ako mga Mima. Kaso the problem is hindi naman ako nakabalik. I'm so bad. So ayun, bukas pa lang ako babalik. Let's see kung susungitan tayo ni doktora. At habang mabait naman si Bebo sa kanyang ama, abay lumapit na rin ako sa kanila para makipagmaritesan. Syempre mga Mima, mamarites ko sa aking masawa yung mga walang kakwenta-kwentang bagay. Charis lang mga Mima, nakikipagkwentuhan lang talaga ako dyan para naman maiba yung aking mood at baka sakali mawala ang aking sakit ng ulo. Si asawa naman kasi mga Mima, kapag may minamarites naman ako dyan, itatango-tango lang yan, ngingiti-ngiti lang yan. Pero kapag interesado siya sa aking kwento, merong mga tanong yan na konti, yung bakit, saan, ganon. Oh, Jiva, ang sharp ka oh, sharp. So for our dinner, syempre nandyan si asawa, kaya siya naman ang magluluto ng ating dinner. Nag-request ako sa kanya ng ampalaya mga Mima, nakakamiss magulam ng ampalaya. And then dito naman sa kabila, nagluluto naman siya ng inabraw na saluyot. Sabi ko nga, bakit hindi mo naman ipinaksiw? Sabi niya, kokonti daw yung dahon. Sabi ko, duray man, taltalo datang ang peraso, mabali na, chares! And then after dinner, at dahil nga sira ang aming TV, sabi ng aking asawa, makinood daw muna kami ng TV sa kabila. Nauna na sila ni Bebo doon, kaya susunod na lang ako. Si Kuya Sander nasa labas, nagpaalam, magpupunta daw sa gym at manonood ng liga. At dahil malamig dito mga Mima, dito na tayo mag-i-skincare. Makwento ko na lang din mga Mima, di ba sa mga huling mini vlogs ko, hindi ko nakukwento sa inyo na kami-kami lang dito sa bahay. Actually, yung aking asawa di ba nga galing Manila. 2 weeks and 4 days siya doon nagtrabaho. Tapos yung aking mga biyanan naman, wala. Andun sila sa Cagayan for vacation. Though never kong binanggit sa inyo mga Mima, na kami-kami lang mag-iina dito.
May natutulog naman sa bahay ng mga biyanan ko tuwing gabi. Pero babae rin kasi yun mga mima. Parang naulit lang kasi tong sitwasyon na to mga mima. Dati, nung buntis ako kay Bebo, ng 4 months yung tiyan ko sa kanya. Bali si RJ mga mima nasa Manila rin. Tapos yung mga biyanan ko biglang nagbakasyon din ng Cagayan. Eh di may ganito ang senaryo gabi noon, mga 8 yata ng gabi yun. May bumili sa store. Ngayon, sabi niya, asan yung asawa mo? Sabi ko, andyan lang sa loob. Nagbabantay kay Sander. Kahit wala naman talaga, di ba mga mima? Pero sinasabi kong, andyan siya. Tapos si Bes, mas magaling pa sa akin. Alam mong sagot sa akin, wala siya dyan. Nasa Manila siya, di ba? Nagtatrabaho siya doon. Sabi! Di taas naman ang kilay ko sa kanya, pati balahibo, sus ko po. Lasing pa naman mga mima. Bumili nga ng alak sa mini-store ko. Pagtalikod niya mga mima, ay naku, nagsara na agad ako ng tindahan. Naglock na ako ng mga pintuan ko. Nung gabi na yun mga mima, nakatulog naman kami ng matiwasay. And then the next night, meron na naman bumili. Sus ko po. Ibang lalaki na to mga mima. Pero lahat sila kilala ko as in. The same lang sila, nagtanong din. Ang banat agad-agad habang bumibili ng alak, sabi, kayo-kayo lang pala dyan wala pala dyan yung biyanan mo, nasa Cagayan nagbakasyon. Ay sus ko po. Tapos sinundan pa niya na, si RJ wala rin, nasa Maynila nagtatrabaho. Di ang sagot ko ulit, anong wala si RJ, andyan lang siya sa loob, nag-aalaga kay Sander. Tapos kako yung biyanan ko naman, pauwi na rin ngayon, andyan na sila sa San Jose. Sabi ko talaga, mima, basta may nagtatanong sa akin kung nasan yung mga biyanan ko, lagi ko sinasabi na pauwi na, ganun. And then hindi ko rin siya talaga na-convince doon, kahit nung sinabi ko na nasa loob lang si RJ na nagbabantay kay Sander. Sabi niya talaga sa akin. Di ganun din ginawa ko nung pagkatalikod niya, nag-close na ako mga mima bells ng aking mini store. Kaloka talaga yung lalaki na yun. And then eto na nga mga mima bells, sus ko po, 2 a.m. in the morning. Diyos me, napuyat talaga ako. Doon na kasi ako mga mima nakaramdam na mayroong tao sa labas ng bahay, sa bandang terrace ng biyanan ko. Mima, yung kaba ko noon, kasing lakas talaga ng loob niya. Naririnig ko talaga siya. Pupunta sa gawin namin dito sa may pintuan namin sa may harap, tas gagawin na naman siya doon sa may banda sa may terrace ng biyanan ko. Sinusundan-sundan lang siya ng aso namin mga mima, tapos yung tahol niya is parang, alam mo yun, yung parang kakilala siya, ganun, yung konting tahol lang, pero sinusundan-sundan siya ng tahol, kaya alam ko kung nasan banda na yung tao, kung malapit na ba sa pinto ko, or lalayo ulit siya, ganun. Basta mga mima, napaka-thankful ko talaga kay Panda nun, kasi dahil sa kanya, nalalaman ko kung nasan yung tao. Tapos kung napapansin yung mga mima, yung pine tree dito sa may tapat ng bahay, dun siya matagal na naglalagay, kasi dun ko madalas na naririnig yung tahol ni Panda. As in, dun lang siguro mga 30 minutes siyang tatayo dun. Ganun! Madilim kasi mga mima dun sa parte na yon. Alam nyo mga mima bells, 3 hours siyang ikot-ikot lang talaga dyan sa tapat namin. Nakakaloka. Alam nyo mga mima, kung tutusin, kaya-kaya ko siya silipin sa bintana. Kasi di ba may street light naman doon sa labas ng bahay. So kahit papaano, makikilala at makikita ko siya, promise. Kasi alam ko kilala namin siya Kasi si Panda nga yung tahol niya. Pero mga mima, may hinala na talaga kung sino na siya. As in, may hinala ako, kilala ko siya, promise. Siya din mima yung nagsabi na wala yung biyanan ko, wala si RJ. Ganun siya yung nagpilit-pilit na wala akong kasama dito, ganon. Kaya kung mapapanood mo ito, kilala kita, alam kong ikaw yon. Oo. Hindi ko lang talaga siya sinilip nun mga mima, kahit pwede ko siyang silipin at makikilala ko siya. Malaking tao kasi yun mga mima, baka pag nakita niya ako na nakita ko siya, matrigger siya, ganun. Baka magpilit siya pumasok dito sa bahay. Yung mga ganun bang sistema? Kaya ang ginawa ko na lang mima, kaya napuyat ako kasi talagang binantayan ko kung nasa na siya banda ng parte ng bahay namin, yung ganun. Tumigil siya ng kakaikot dyan sa harap ng bahay mga mima, mga 5 a.m. na, 3 oras talaga siya nag-ikot-ikot lang dyan. Nung kinaumagahan ng mga mima, sinilip ko kung anong nangyari dyan sa terrace ng biyanan ko. Ayun nga, nagkalkal siya doon. Hindi ko naman talaga alam mga mima kung anong purpose niya dito, pero Diyos ko, nakakatakot talaga siya. Pero yung mga drawer ng sewing machine ng biyanan ko na nandito sa may terrace lang nila, ayun, kinalkal niya yung mga boxes noon, as in, kinalat-kalat niya. Siguro, tinry niya ring makapasok sa loob ng bahay ng mga biyanan ko kasi wala rin naman tao doon, kami lang talaga dito, mga ganun. Anyway, mga mima, hanggang dito na lang napahaba ng aking kwento. Patapos natin dyan yung KMJS kaloka. So, yun lang mga mima. Thank you for watching. Bye-bye!